Ito ang mga pinagdaanan ni Iman Atienza sa kamay ng kanyang yaya. Tara alamin natin sa history. Panimula, si Emmanuel Hung Atienza ay isang half-Filipino, half-Taiwanese social media personality, model at mental health advocate. Kilala siya sa kanyang nickname na Iman. Sa social media naman ay binansagan siyang Konyo Final Boss dahil sa kanyang English accent at comedic style. Nababalot siya at ang kanyang pamilya ngayon ng kontrobersiya dahil sa maagang pagtatapos ng kanyang buhay sa edad na 19 na taong gulang lamang. Si Iman ay anak nila Kim Atienza at Felicia Hung. Si Kim Atienza ay kilala natin bilang ang TV personality na si Kuya Kim. Galing siya sa pamilya ng mga politiko. Ang kanyang ama ay si dating Manila Mayor Lito Atienza at ang kanyang mga kapatid ay nasa politika din. Maging siya ay dati ding sumabak sa politika. 3 termino siyang nagsilbi bilang councilor sa 5th District ng Manila at nang siya ay inaaya ng kanyang ama na tumakbo bilang mayor noong 2007 ay tumanggi na siya at inilarawan ang politika bilang nakakatakot. Nag-career shift siya bilang broadcaster sa radyo, host sa telebisyon, kasama na ang sikat na It's Showtime at naging weather presenter din siya. Si Felicia Hung naman ay isang Taiwanese graduate bilang cum laude sa kursong Business Management mula sa Wharton. Isa siyang finance professional, stockbroker, entrepreneur at educator. Siya ang co-founder ng Chinese International School Manila. Taong 2002, nagpakasal sina Kuya Kim at Felicia. Biniyayaan sila ng 3 anak, sina Jose III, Eliana at si Iman na siyang bunso. Mga pinagdaanan, dahil ang kanyang mga magulang ay parehong busy sa kani-kanilang trabaho at bilang pinakabatang anak, ay madalas na naiiwan lamang si Iman sa pangangalaga ng kanyang yaya. Pero lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang, sa murang edad, kakaibang pag-aaruga na ang gagawin ng kanyang yaya kay Iman. Regular na nakararanas si Iman ng pisikal at verbal na pananakit mula sa kanyang yaya. Iba't iba ang sinasabing pang-iinsulto nito sa kanya gaya ng walang kwenta, walang silbi, gunggong at iba pa. Natural na bilang bata ay bibo at maingay si Iman. Pero kapag daw siya ay nag-iingay, umiiyak o may ginagawang masama sa paningin ng kanyang yaya, ay gagamitin daw nitong panakot ang kanyang stuffed toy. Ididetalye ng kanyang yaya kung paano siya sasaktan at tatapusin ito bago siya ikulong sa cabinet kasama ang stuffed toy. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding takot na maiwang mag-isa sa kwarto dahil naniniwala siyang mayroong mananakit o kaya ay papatay sa kanya. At dahil sa kanyang takot sa pag-iisa, ay kinailangan din ng kanyang yaya na tabihan siya sa pagtulog. Pero kahit dito ay hindi nakaligtas sa kalupitan ng kanyang yaya si Iman. Kapag daw siya ay gumalaw upang magpalit ng posisyon ay sinasampal siya nito. Sa lahat ng ginawa ng kanyang yaya sa kanya ay hindi daw naisip ni Iman na magsumbong dahil sa kanyang murang isipan. Ay akala niyang normal lamang ang ginagawa ng kanyang yaya at ang lahat ng ito ay karaniwang nangyayari sa lahat. Bukod sa mga ito, ay maaga daw iminulat ng kanyang yaya si Iman sa mga bagay na may malalaswang eksena o imahe. Dito daw niya naisip na tila mali ito dahil ang mga bagay nito ay karaniwang itinatago o hindi lantarang ipinakikita sa mga kaedad niya o kahit mga batang mas matatanda sa kanya. Natigil lamang daw ang pang-aabuso ng kanyang yaya matapos na bigla na lamang itong umalis matapos na magkasagutan ang kanyang mga magulang. Isang araw, noong siya ay nasa grade 1, kaswal niyang nabanggit ang kanyang guro sa mga ginagawa ng kanyang yaya. Kinausap ng kanyang guro ang mga magulang nito at dito na nila nalaman kung ano ba ang pinagdaanan ni Iman sa kamay ng kanyang yaya. Sumama ang loob at nagalit ang kanyang mga magulang sa kanyang yaya pero hindi nabanggit sa mga interview kung ano ang kinahinatnan nito. Sa edad na 12 ay nagsimulang sumailalim sa therapy si Iman upang maintindihan niya kung ano ang nangyari sa kanya at makapag-move forward sa kanyang treatment. Sa tulong ng therapy ay unti-unting naintindihan ni Iman ang tama sa mali at ang normal sa hindi. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti na din niyang nasasabi sa kanyang mga magulang kung ano ang mga masasamang ginawa sa kanya dahil naiintindihan na niya kung ano ang mga ito. Sa edad na 14 niya lamang naramdaman ang healing mula sa karanasan niya noong pagkabata. Dito na din niya na-overcome ang takot na maiwang mag-isa sa isang silid.
Pero hindi dito matatapos ang pagdadaanan ni Iman. Patuloy pa rin siyang bubulabugi ng kanyang nakaraan at kasalukuyan. Sa kanyang pag-aaral sa high school, nakaranas pa siya ng pambubuli at maging panluloko. Ikinuwento niya kung paanong ang pagkakaroon niya ng crush sa isang lalaki ay ginamit nito upang manipulahin siya na magbigay ng kanyang pribadong larawan na siyang isinesend naman nito sa isang group chat na mayroong 50 na iba pang lalaking mga estudyante. Isang kaibigan niya ang nagbunyag sa kanya ng ginagawa ng kanyang crush at bigla na lamang nagmanhid ang kanyang pakiramdam nang malaman ito. Ito ay isang response na maaaring gawin ng ating katawan upang tayo ay maprotektahan kapag nahaharap sa labis na stress o mabigat na emosyon. Pero sa paglipas ng panahon ay maaaring magkaroon ito ng negatibong effect dahil nakakahadlang ito sa emotional intelligence at motivation. Hindi din naging mabait at maintindihin ang iba sa kanya. Maging ang iba niyang kaibigan, siya pa ang nilait at binansagang sa kanyang pagsuko ay tinanggap na lang niya ito at ginawang cool kid at rebelde ang kanyang imahe upang matanggap siya ng kanyang mga kamag-aral at magkaroon ng mga kaibigan. Nanlilibre siya sa table sa club, nag-host ng mga party. Pero pagkatapos ng ingay at tawanan, ay nakakaramdam pa rin siya ng kirot. Sa kabila nito ay naalagaan pa rin ang edukasyon ni Iman. Nag-aral ng elementarya si Iman sa Chinese International School Manila o CISM at sa International School Manila naman para sa kanyang sekundarya. Dahil dito, ay English ang kinalakihan niyang lingwahe dahil English ang salita sa kanyang eskwelahan at maging sa kanilang tahanan. Hindi din kasi fluent dito ang kanyang ina, tanging ang kanyang ama lamang daw ang fluent dito. Mayroon pa rin siyang sarili niyang personalidad. Maingay, masayahin at matatas. Nahilig din siya sa arts gaya ng painting at photography. Aktibo din siya sa sports gaya ng gymnastics, ballet, swimming, rock climbing at iba pang adventurous or sporty activities. Mayroon din siyang interest sa fashion at arts. Sumailalim siya sa workshop sa Farah Models Philippines at sa Coco Rocha Model Camp sa New York. Nag-debut siya bilang modelo sa Bench Fashion Week noong 2022. Pagiging social media personality. Sa pagtatapos ni Iman ng high school ay napag-isipan niyang ito na ang tsansa niya na mag-heal at ipakita ang tunay niyang sarili habang patuloy sa kanyang journey sa paggaling. Nagkaroon siya ng bagong mga kaibigan, bagong environment at nagsimulang gumawa ng content sa social media gaya ng Instagram at TikTok. Sa TikTok niya na-realize na pinakikinggan siya ng mga tao at interesado sila sa kanyang mga sinasabi at pati na rin sa kanya. Aniya, it helped me realize my value, helped me realize the value and the things I can contribute to this world. Sinshare niya sa kanyang platform ang mga bagay-bagay gaya ng lifestyle, fashion, self-expression at ginagamit niya din ito upang mag-advocate para sa mental health. Bukas niyang tinatalakay ang sarili niyang pakikibaka sa kanyang kondisyon, therapy at mga pagsubok. Naging successful naman ang kanyang platform at dumami ang kanyang mga followers. Dahil English ang ginagamit niyang lengguwahe ay tinawag siyang Konyo Final Boss. Noong 2022 ay itinatag ni Iman ang Mentality Manila, isang youth-oriented program na naglalayong tanggalin ang stigma sa mga sakit at kondisyon sa pag-iisip. Kasabay ng pagdami ng kanyang mga followers ay ang pagdami din ng mga haters at bashers. Advice ng kanyang ama, gaya ng iba pang ang buhay ay bukas sa mata ng publiko na huwag siyang magpapaapekto. Hindi niya makokontrol ang opinyon ng ibang tao pero makokontrol niya kung paano niya tatanggapin at imamanage ito. Gawin daw niya kung anuman ang makakabuti sa kanya upang hindi siya maapektuhan. Noong 2024, nakisali si Iman at ilang mga kaibigan sa nauusong Guess the Bill Challenge. Nangyari ito sa isang high-end restaurant kung saan ipinagdiriwang nila ang kaarawan ng isa nilang kaibigan. Nagtatawanan sila at nagkakasiyahan habang hinuhulaan kung magkano ang aabuti ng bill na napagkasunduan nilang babayaran ng makakatama ng hula. Pagkatapos itong maipost ay nag-viral ang video at naging controversial ito. Umani ng napakaraming kritisismo. Sinabi ng iba na ito ay tone deaf o hindi naging sensitibo sa damdamin o opinyon ng iba na nakararanas ng financial struggles, na tila ba nagyayabang ito sa bansang marami ang nakararanas ng kahirapan. Tinawag siyang Nepo Baby at kinwestiyon din ang yaman ng kanilang pamilya, lalo na sa side ng kanyang ama na si Kim Atienza.
na mula sa pamilya ng politika. Dahil dito ay muling nakaramdam si Iman ng mga negatibong emosyon mula sa mga mararahas na komento. Pero ayon sa kanyang kwento ay nagawa na niyang harapan ito ng mas maayos. Naglabas din siya ng kanyang paliwanag at sinabing isang joke ang video dahil sila ay nagtatawanan at napakalaki ng halaga. Ang bill daw ay binayaran ng agency ng kaibigan niyang may kaarawan. At kung may kakayanan daw silang bayaran iyon ay karapatan nila iyon dahil ang pera nila ay pinagtrabahuan nila. Nilinaw ni Iman na hindi niya ikinakailang nepo baby siya at lumaking may pribilehiyo sa buhay. Pero nilinaw niya na siya at ang kanyang pamilya ay may kani-kaniyang trabaho at wala silang natatanggap na financial na tulong mula sa kanyang lolo, tito at tita na nasa politika. At ang kanyang ina daw talaga ang tunay na breadwinner ng kanilang pamilya. Nang humupa ito ay muli na namang nakatanggap ng backlash si Iman pagdating ng 2025. Malaking bahagi ng online backlash na natanggap ni Iman ay lumabas matapos siyang mag-post o magkomento tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kampanya nito laban sa DUGA. Ayon sa ilang ulat sa social media at news outlets, naglabas si Iman ng personal na opinyon patungkol sa mga isyong pampolitika at dahil milyon-milyon ang tagusuporta ni Duterte, mabilis siyang nabash at binatikos online. Sa TikTok at Instagram, umabot sa libo-libong negatibong komento ang natanggap niya. Karamihan ay mapanghusga at mapanakit. Nabanggit din niya sa kanyang huling post na siya ay excited pero kinakabahang mag-post dahil alam niyang may kasunod itong hate comments. Nagsimula daw siyang mag-post sa TikTok bilang exposure therapy at little diary para sa kanyang self-expression, kasiyahan at sa komunidad at maging proud sa kanyang sarili. Pero magpapahinga daw muna siya sa social media upang maayos ang kanyang isipan, makahinga ng maluwag at makapagpahinga. Nag-ugat ang desisyong ito dahil napapansin niyang naapektuhan na siya ng mga komento na may pagkamuhi sa kanya. Mga misogynist na tinatawag siyang ob-ob, mga high school bullies niya na gumagamit ng fake account upang himukin siyang gumawa ng masama at maging mga banta sa kanyang buhay. Pero pagdating ng October 22, 2025, natagpo ang wala ng buhay si Iman sa kanyang tinitirahang bahay sa Los Angeles, California. Hanggang dito na lang, kayo ano masasabi nyo sa kasaysayan ni Iman Atienza? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pagkikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.